Good morning everyone. It is my privilege and honor sa pag-introduce sa tuwang magsusulti. Ang nyo si Pastor sa pagbaro kuyo ganako. Mamagoy na anda na mo Pastor kay para makita yun nato. Mahigalam kigsuna na tuwa karon nga magsusulti gikan pa sa headquarters sa Central Visayan Conference. Nag-serve siya sa ministry sa tuwang organization for 38 years. Yeah, 38 years. Yes, 38. And then, nahimo siya, sulod niya ng mga tinuig, daghan ng mga department ang iyahan nagian. Gani, nahimo siya nga Central Philippine Union Conference Health Director for 13 years. And then, nahimo siya nga Executive Secretary sa Central Visayan Conference for 8 years. Sumauni ang yahang nga mga nindot nga mga departamento nga yahang nga naagian. And then gipanalanginan siya sa pipila ka mga nagpaluyo siya sa iyang ministry. Gani he is married to Ma'am Jimalyn Cabalona Nogra. Ma'am, pwede ka makatindog, ma'am. She is a registered nurse and presently siya karon na tuwang CVC facility supervisor. Gipalanginan sa upat ka mga kabataan, sila ni Giles Howard, usa ka musician. Gani na minyo siya nga to kang Ma'am Emerlyn Bersano. And then sila pinalanggang anak nga mao si Zachary. Pwede na to sila patindogon. Aniya sila sa tubangan. Tindog na sila ganiya usap. And kini si Giles Howard, he is working sa Central Bukidnon Institute. And then, sunod nilang anak nga si Carl Jim, usap ka medical doctor nga na-assign karon dito sa Barili Hospital. Nga usap po na siya ka musician na tanan man iyang kabataan na train man gid nila ni pastor ng mga musician. Then si Charlene Faith nga naa na karon naga-work sa Thailand. Nga iyang husband nga mao si Justini Sarko, nga usa gihapon ka musician. And then last si Leslie Love, usa ka registered nurse. She is working in South General Hospital. Higala mga kingsunan, help me welcome sa tuwa karon nga magsusulti. He is our president of Central Visayan Conference from 2002 up to sa tuwa karon nga present. Nga tuwa nga magsusulti waylain Pastor Charles Lobguban Nogra. Ato niya tagsayahang panahon. Happy Sabat mga kaigsunan. Dalay go na Ginoo nining takna sa pagambahan, pagpasalamat sa iyang ngalan kay sa tibok semana iya kitang giprotektahan, gihatagan kita niya sa panalangin. Mahinungdan nga nining adlaw nagmalipayon kitang tanan sa pag fellowship uban sa atong Ginoo nining adlaw nga igpapahulay. Kumusta mo mga kaigsuonan? Are you happy or sad? Happy. Okay? Ug mao kana ako ang mission nga ika-accomplish nining nga kabuntagon, to make you happy while waiting for the coming of the Lord. Amen? Nasayod kita sa mga panghitabo karon sa atong palibot. Kini nagapahinumdom kanato nga ang Ginoo sa di madugay magabalik. Sumala pa ni Ellen G. White sa Evangelism page 219, the Lord is coming
we hear the footsteps of an approaching God. Pagkanindot. Duha ka dagko nga mga panghitabo karon sa kalibutan. Nga nagapasidaan nga dool na mobalik si Jesucristo. Una, kining mga natural disasters. Lunop, linog, mga kagutom, o ang sunod, kining iglesia nga na-involve sa mission rising powerfully sa pagduso sa buhat sa Ginoo. Salamat mga kaigsunan sa ngalan sa Central Visayan Conference Leadership niining tuiga dako atong kalipay sa pagpahibalo kaninyo nga niining mga pitsaha niabot na ta sa 5,100 plus nga baptism ug mao kini ang pinakataas nga baptism nga atong naakabot niining milabay nga mga tuig gikan sa 2022 up to the present mga kaigsuonan. Ug kini nahimong posible tungod sa participation sa tanan natong mga kaigsuonan lakip ninyo dinhi sa Lipata Church. Salamat sa inyong involvement niining nagapadayon nga Harvest 2025 under sa slogan nga Total Membership Involvement nga sa Binisaya, tanang miyembro intra, TMI. Luyo ni ining mga panghitabo karon sa atong kapanahonan. Gusto na akong ipahibalo kanatong tanan. Nga ang Ginoo nagatawag kanato for mission. O ang atong mission ini nga kalibutan sa atong pag-apil sa buhat sa Ginoo, we are called to be agents of hope. Mga ahente kita sa paglaom. Dili lang nga kita ang mga usab sa atong relasyon sa Ginoo, kundi na kita maayo nga kigdugtong ato kaniya, mabag-o kita, mausab ang atong mga paglantaw sa kinabuhi, mahimo kitang positibo sa tanang panahon o kini nga atong nabatnan nga kasinatian ato kining mapatakod ngadto sa uban and will become agents of hope o vehicle for change sa mga katauhan sa atong palibot mga kaigsuonan. Nining buntaga, magahisgot kita og mental health. Usan ni kabutang nga nakita nako nga kilala nato hatagan og dako nga kabug-aton. Aron kita makahimo sa pagbarog diha kang Kristo niining katapusan nga mga panahon ang kinahanglan kita og hunahuna nga dali matayog sa mga kalisdanan sa kinabuhi, and we call that mental resilience. Karon sa atong palibot dunay minilyon ka mga katawhan nga apektado niining kabalaka kaguol sa kinabuhi nga ginganlan og depression. Matag tuig, nagkadaghan sa mga tao ang naapektuhan niini. Gikan sa tuig 2017, sumala pa sa mao nga taho, 17.3 million sa mga katawhan nag-edad og 18 pataas dito sa Amerika nakasinati niining depression og nagauswag kini matag tuig mga kaigsuonan. Bago lang ang World Health Organization naghatag niini nga bag-o nga balita nga niining tuiga 280 million people worldwide suffer depression. Dili sa Pilipinas, sa matag na pulo, usa nato nga Pilipino nagastrago niining depression or anxiety. Tanaw nato ang mental health situation dinhi sa Philippines. Sumala pa sa record, 3.6 million sa mga Pilipino suffer from at least one kind of mental, neurological, or substance use disorder. O gikonsider kini nato sa Pilipinas the third highest rate of mental disorders sa Western Pacific region. Mao kini ang ikatulo nga most common cause of death sa mga Pilipino. 1/5 sa mga Pilipino suffer from mental illness.
Nya tumilabay nga mga sibana, nagkahigayon may sa pag-agi ni adtong taas nga tulay nga nagsumpay sa Hong Kong ngadto sa Shenzhen. Nga subay nimo na makigsuonan musuong sa dagat. Dunay pagbiyahe nga moabot og 35 ngadto sa 40 minutos, the longest bridge throughout the world. Sa tan-aw ko, wa man gyud gikural ning mga tulayan eh. Wa ko'y nakita nga habog nga mga koral. Pudis Pilipinas, bisan diha sa Silig, so uban pa nato, may mga koral. Ano ka, no? Kay subala pas mga balita, daghan sa mga Pilipino mo attempt sa pag-ambak ni ini nga mga tulay. Gani dito sa Amerika, doon ay usa ka tawo nga ang iyang trabaho maora gyud ang pagbantay ni ana mga tawo nga muambak sa tulay. No? Mo gina og kapin sa ginatusan ni abot og linibuan ka mga tawo ang iyang napugnan makaigsuonan nga muambak sa mao nga taytayan. Don't you know? 800,000 people attempt to commit suicide every year. Pagkadaghan mga kaigsuonan. Bag-o lang. Nabutang sa balita, hibalutan ni ining tanan. Kay famous ang iyang amahan. Nung kaning artista na to, makonsider to nga celebrity mga kaigsuonan. Tila nako ni idetalye pag-ayo. Pero, kini nagapahinomdom ka nato nga tanan nga mga tao, halos tanan sa mga tao karon nagasuffer sa hilom ni ining gitawag nga depression. O dili na to masiguro. Bisan sa pagkabata pa nila, bisan nagpanuigon pag 12, 19, sama ni ining hitabo. Nagaantos na kaagi ni ini mga kaigsuonan. And we as parents concerned tan hining mga panghitabuha karon sa atong palibot, wa man ni sa unang mga panahon mga kaigsuonan. Makita nato sila nga mapahiyumon kaysa nga tanan, pero deep inside they are struggling ni ining depression. And being a believer, kita nga makatawhan sa Ginoo, we are not exempted mga kaigsuonan nining depression. We face darkness and discouragement sa atong kinabuhi. Bisan ang alagad sa Ginoo nga propeta niya nga si Elijah, human sa victory na iyang nasinati dito sa Mount Carmel. Tapos niya to, niingon siya sa Ginoo, nihilak siya, I have had enough, Lord. Take my life. Take my life. But mga kaigsuonan ninyo kabuntagon, I would like to encourage each one of us to focus on Jesus and be an agent for change and hope in our community. It is high time for us as a church nga ato ning hatagan og dako nga kabug-aton ning butanga mga kaigsuonan. But remember, there is hope in Christ for every troubled mind. Ihimo nako ang pagtuon, pagsusi ni ini. And I am thankful sa leading sa Ginoo nga dunay mga pakisusi sa pag-encourage kanato sa sinsya. Nga bisan 7 minutes lang nga pag-ampo, pagsimba sa Ginoo. Kini atong hunahuna nga mapuno sa kalibog, di ka nakatulog tungod sa problema. Apan 7 minutes of worship will change our brain. What a good news mga kaigsuonan. Unsa nga parte sa atong utok nga ang Ginoo makikistorya kanato sa diha nga mo pray ta niya. Kana nga bahin gitawag siya cingulate cortex.
Diha i-process ang atong pag-worship sa Ginoo, mga kaigsuonan. And don't you know, nga kana nga bahin sa atong utok, gagitawag og cingulate cortex, mausab ng partiha sa utok, gagina-target si Satanas because Satan loves to attack our mind. O kanang cingulate cortex, diha kuduna na kay diha ang mga mental disorders imo makaplagan sama sa schizophrenia, obsession, compulsive disorder, depression o daghan pa nga mutukar tungod kay wa nato hatagi og pagtagad ang ato ang pangisip, mga kaigsuonan. Apan sumala pa sa study kon kita mo alagad sa Ginoo. Just 7 minutes. Sumala pa ni Andrew Newberg, usa ka radiologist. Iyang gisusi ang mga utok sa wala nagaampo o nagaampo, naga-meditate o wa naga-meditate. Iyang nakita din himo kay so nato makita sa screen diha. Ang color sa nagaampo o wa nagaampo, medyo lighter ang brain sa nagaampo. Ang utok sa naga-meditate, naga-worship sa Ginoo, lighter sa mga kaigsuonan. Kini, naing ana, tungod kay sa diha nga ikaw mo pray, mo meditate sa Ginoo just for 7 minutes, mga kaigsuonan. The blood flow in the anterior cingulate cortex and insula mo increase, mga kaigsuonan. No, moingon ang blood flow musaka mo na nga humanta nagampo murang mo init-init ang atong tingkoy kabatyag ba mo na magkigsunan murang musaka murang naidugo nga musaka dito sa atong ulo o kana nga pag-increase sa blood flow in the cingulate cortex will transform a person into a nicer, more forgiving and trustful person. Pagkanindot kanindot, no? Muna nga doon ay panultihon, nag-ingon, the family that prays together stays together. Mga magtiayon, sa panahon nga maglalis mong duha. No? Ingna ang imong kapikas, pwede ba nga, sa di pa ko nimo kasabaan, di pa ka masuko nako, pwede ba ta magampo sa ta? Ampo mo. Nagumag-ampo, hagita siya, sige, awayan ako. Makaaway pa ba na siya? Nimo, di na. Wala, oy. Pisa ng imong mga kaaway, mga kaigsuonan, imong mahigugma, mo nagisultis balang kasulatan. When we pray to God, worship Him, meditate on Him, bisan ng imong kaaway, imong mahigugma, mga kaigsuonan. But remember, Satan loves to attack our mind. Tamna niya og mga pagduda. Muna nga karon atong tun-an unsaon nato sa pagpalig-on sa atong hunahuna. Gitawag kana siya og mental resilience. Usa may binisaya aning resilience kana bitang dali matayog, kublan muna sa atong binisaya, no? No? May problema, ihilamos lang. Muna siya. Gingon din resilience can help protect you from mental health condition. Makatabang da ini. Nga dili ka maana, malisuan sa panghunahuna nga maayo. Dili mo hikog, kay ligon ang pangisip. Unsa man ang mental resilience, mga kaigsuonan? Refers to a person's ability to adapt to change and uncertainty. Naikrisis, kalma lang, flexible, and calm during times of crisis. Gigamit nilang mental strength to solve problems, move forward, and remain hopeful even when they are facing setbacks. Kaning resilience actually, dili ni inborn. It is not a personality trait. Usa kini ka lifestyle. You can choose every day nga imong lig-unon ang ipong hunahuna. Mao kanang the ability to bounce back, continue
continue, rebuild, padayon, forgive, resume. Padayon ta, kay nindot og plano ang Ginoo sa atong nga kinabuhi. Daghang mga definisyon ni ining pulungan mga kaigsuonan. Pero gusto nako mudad-on ni ining pinakanindot nga definisyon alang kanako ni ining resilience ingon diha. Advancing despite adversity. Padayon, lahuta igsoon, taliwala sa mga problema sa kinabuhi. Doon ay upat ka mga pamaagi. We can build resilience. Kung emotional resilience, find meaning, pangita o kahulugan sa imong kinabuhi. Sunod, kung physical resilience, i-practice ang healthy nga lifestyle, seek wellness. For social resilience, mo connect ka, seek connection, social support, na atay care group, o kanang care group, makatabang na. Kita din sa Lipata, ang Lipata Church, ilado na yun, anang care group, mga kigsunan. Makapatagbang na, makapalig-on, dili lang sa atong pagtuo sa Ginoo, sa atong connection, usab sa usag-usa. Then for mental resilience, maintain healthy thinking. Healthy. Nga panghuna-huna. Healthy thinking. Now, ang mga psychologists, mga psychiatrists, social science, mga kaigsuonan, nasibot sila ning bahina. Ilang gitun-an, unsaon sa pag-build up, pag-nurture sa atong mental resilience. Nya naa dinhi paradigm nga akong i-share ninyo. Gipoint diha nga ang optimism importante sa nga tanan. Kini, nindot ni. Diya. Bulikon ang imong resilience. Kublan ka, kung naay problema, maka-bounce back ka, di kadali ma-depress, kung naa ka ni ini, tunaan na nato ning naas-taas, usa man na? Optimism. Optimism. Mo na ang nakita nga number one nga strategiya mga kigsunan nga makabarog ka sa mga problema o mga kalisdanan sa kinabuhi. Ug ako ning tawgo na ining butaga, faith-based optimism. Ang paagi nga manurture ang atong mental resilience for troubled times. Gingon ko na, nagpuyutan ining panahon nga dili pandemic sa balatian, apan pandemic sa sakit, sa hunahuna. Ug dapat ta dili matakda nining mga panahon na makigsuonan aning mga sakita. But na nato ang pagka-positibo, optimistic, faith-based optimism. Ang depression maingon, there is no way out. Pero ang pagtuo diya sa Ginoo, maingon, God will make a way. Di ba? Mga imong kahadlok, I can't, di yun ako na mahimo. Pero di yun, lisod. Pero kung doon na kay pagtuo sa Ginoo, magaingon ikaw, I can do all things through Christ. Tatong ko kamo sa sugilanon, sa 12 ka mga espiya. Sa dito na sa Cadiz, Barnea, human sa pila ka mga adlaw sa ilang biyahe, gikan sa Ehiptong. Niabot sila sa punto nga diin, i-consider sa Ginoo ilang proposal sa mga Israelites nga mapadala og 12 spies dito sa land of Canaan. 12. Apanasayod ta nga ang napulo ni ini. Human sa 40 ka mga diyas ni hatag sila og bad report sa land na ilang nakita. Ingon nila, niabot mo dito atong dapita og tuwa dito amo nakita ang mga higante. And we are like grasshoppers before their sight. Kining problema igsoon tungod sa kadagko ni ini ang atong pagtan-aw sa atong kagalingon o sa atong hunahunaon nga mura na lang tag grasshopper.
people of God. Kabalota nga gilalang kita sa image of God, and now atong tawgon, atong kagalingon nga like grasshopper. Kama mo sugot mo ana, nga mura lang mo og apan-apan. Kung naa ka sa depression, dili nimo masayran mga kaigsuonan. Nga muhatod ni ana nga mga panghuna-huna. Lig-uno nato ang atong huna-huna nining buntaga. Ug mupunting ta niya ng lahi nga espiritu nga taliwala sa mga negative nga mga pressures. Niya si Caleb ug si Joshua nga nag-ingon, let us go up at once and possess it, for we are able to overcome it. Apan ang mga tao nga napulo kabuok nang nihatag og negative reports ingon, we will not be able to go up against the people, for they are stronger than we. We are like grasshoppers before their sight. Unya kung kamo ang naa atong panahon na, nadungog ninyo ang mga nga balita, ang hitabo mauni, kasagaran na diskuryo. Nang hilak ang kadaghanan, o niingon sila, ni-complain sila, may pagmamatay ta dito sa Ehipto. May pagmamalik ta dito. Nga ano man ang ipaabot pata dining dapita, unya mo, di madali gihapon ta makaabot anang kanaan nga gisaad sa Ginoo. Would it be better for us to return to Egypt, mga kaigsuonan? Ug kini, wala mo hatag og kalipay sa Ginoo. Nindot kay siya plano siya makatawhan apan sa mga panghuna-huna nga negatibo nga nakaapekto sa makatawhan. Ingon ang Ginoo, surely not one of this man of this evil generation shall see that good land of which I swore to give to your fathers, except Caleb, the son of Jephunneh. He shall see it, and to him and his children I am giving the land on which he walked, because he wholly followed the Lord. Naarita sa niining nindot nga pagkasulti sa Ginoo. Mabasa nato sa Numbers 14:24. Nganahan kay ko ni ini mga kaigsuonan ko diha. But my servant Caleb, because he had another spirit with him, and had followed me fully, him will I bring into the land whereinto he went, and his seed shall possess it. Pagkanindot, dunay lahi nga pagkatao si Caleb. Ikumparar sa napulo ka mga spies, mga kaigsuonan. Tungod kay naa say lahi nga espiritu anaa kaniya. Unsa man ang espirituha nga naa kaniya. Atong hinumduman, wa ni nag-refer sa Holy Spirit, mga kaigsuonan. Kay before pa man ni sa Pentecost. Panahon pa mi sa Old Testament. Ang gimension din nga spirit nagagikan sa word nga Hebrew ruwa, nga nagakahulugan man's mindset, disposition, or temper. It refers to man's inner emotion, energy, a positive trait of character nga naa kang Caleb. Mo na nga giingon sa Ginoo, you are a different kind of man, Caleb. Lahi kang paglantaw sa kinabuhi. Ang napulo ka mga espiya, nakakita sa mga higante, pero imong nakita ang Ginoo. Ang mga espiya, they spoke fear, pero ikaw nagahisgot og pagtuo. Ang napulo ka mga espiya, nagtanom og mga pagduda. Apan ikaw nagahatag og inspirasyon ngadto sa mga katawhan. Mao ka na makigsuonan. Nga giingon sa Ginoo, lahi ka nga pagkatao, Caleb. You are optimistic, courageous. Therefore, because you wholly followed me, I will bring you into the land whereinto you went, and your seed will possess in that land. Bantayin mga kaigsuonan. Nga kung ato ning batnan nga espiritu nga naa kang Caleb, bisan og matigulang naka,
naara na gihapong espirituha kanimo. Susiho na to ang Joshua 14:12. Ingon ni Caleb ngadto kang Joshua. Nining panahon na ni abo na ni sila sa Kanaan, ha? Si Joshua nahimo ng leader sa maong tribe, sa maong sa katawhan sa Ginoo. Unya ingon na ni Joshua ngadto sa mga leaders, ari mo dinhi kay atong bahin-bahinon na ang yuta sa saan nga ang Kanaan. Ngadto ang mga leaders, and here comes this 85-year-old person, senior citizen. 85 ang panuigon nga miduol nga to sa kang Caleb, kang Joshua. Og si Caleb, ingon diya, amigo, senior citizen ako, amigo. Sakit na ni akong tuhodo. Sakit na kog hawak. Karon kay muhatag man kag inheritance para nako. Pwede ba nga hatagan ko nimo og pabor? Hatagi ko anang dapit nga mga fertilan nang nasalulan. Ayo to mga bukid, migo. Pero wa na gihimo ni Caleb mga kaigsuonan. Niduol siya sa kang Joshua in Joshua 14:12 pag naingon siya, give me this mountain where the giants live. Pagkanindot. Kining pagka-positibo mga kaigsonan, subala pa ni Ellen G. White, it was no desire for honor ag aggrandizement. Wa na niya gisulti sa pagpahinambog mga kaigsonan. Unsa may kapahinambog, tigulang na siya. Pero gusto niya ipasidaan, ipahimangno sa mga katawhan sa Ginoo nga with God, nothing is impossible mga kaigsonan. Faith never retires. It grows stronger with age. Nga magkatiguang ka sa imong pagtuo sa Ginoo, the more ka nga kublan, mentally resilient, di madutlan sa makristanan. Because you put into account the power of God. Because with God, nothing is impossible, mga kaigsuonan. Ingon Ellen G. White, those who rely wholly upon the Lord will be strong in God's strength. Anong mabalaka man ta? Mabalaka lang siguro ta sa atong kaugmaon if we forget how the Lord lead us in our past. So malapan Ellen G. White, ingon siya, sa nagatanaw ko sa dagan sa buhat sa Ginoo, mga panghitabo karon sa panahon. Ingon niya, we have nothing to fear for the future except we forget the way the Lord has lead us. Buot pasabot sa panahon nga kita magbalaka, ma-depress tungod kay we are forgetful mga kaigsuonan. Dali kitang malimot kung yun sa tas Ginoo sa pagtabang sa atong kagahapon. And we tend to be discouraged mga kaigsuonan. Atong hinumduman God's faithfulness, ang iyang past deliverance atong mga kinabuhi. Be optimistic always. Be positive. Muna kang Caleb. Let us go up at once. That is optimism. Optimism. Usana ka pagpili mga kaigsuonan. It is a choice. Being happy is a choice. And my prayer this morning, nga kita sa matag adlaw sa atong pagmata, pilio na to nga magmalipayon ta. Optimistic. Ayaw huna-huna ang balatian. Nga inig mata na mo, maingon ka, asa na tong sakit sa ako ang tuong tuhod, ha? Arthritis man to, natug ko gabi, sakit man to. Unya karon wala man din nis pikas. Asa to padulong, dibalhin man nis wala. Naari man din nis akong hawak. Sa ing ana ba ta mga kaigsuonan, di ba? Ayaw. Pilia ang pagka-optimistic. Kung mutanaw kag rusas, ayaw tanawa ang tunok. Kay pessimistic, negatibo na mga kaigsuonan. Ang tao nga negatibo, makakita rusas, maingon siya, sayang ang rusas ay may tinik. O sayang nakita. Ang tunok. Pero kung ikaw positibo, optimistic, mutanaw sa rusas, maingon, salamat ang tinik ay may rusas.
Kay ang iyang nakita ang rusas, wa niya gisapayan ang tunok mga kaigsuonan. Tao nga negatibo mo ingon, sayang ang dunat, dunay buho. O sa iyang nakita, ang buho. Pero kung imo ng usbon, imo ng tanawon sa lain nga panghuna-huna, sa optimistic, positibo nga paghuna-huna, moingon ka, salamat, dunay dunat sa buho. Oh. Kani daing buho sa donut mga kaigsuonan. Ako ning gitun-an. Sa una di ay pagsugod, dagko gyud ay nagbuho. 1927, ang kadak-on sa buho, 1.5 inches. Dako-dako. Pagka 1937, gipagamyan. Pagka 1948, ni gamay pagyod. Pagka 2017, mihimo og kausa kining ngalan nga si David Lynch, usa ka filmmaker, ilado nga tawo atong panahon na, og nag-ingon siya, noted nga pinulungan, keep your eye on the donut, not on the hole. Muna dunay mga donut karon, wa nay bangag mga kaigsuonan. Aron, di na ta maghuna-huna sa buho. Huna-hunaon nato ang makaon. Mao kana ang panglantaw, panghuna-huna sa makatawhan sa Ginoo. Dili magatan-aw ni ana mga negatibo. A child of God is an optimist person to nga tan-aw kanunay the bright side of life. Ayaw tan-awan na mga negatibo. Sa musugot mo sa dili, kitang tanan na nga tawo tang optimist. Sumala pa sa science mga kaigsuonan. We have inborn immunity o pagtuo, panglantaw nga positibo. Pero sa diha nga edad-idaran na, magka-negatibo. Muna nga ang Biblia yun, be like children. Dili tam angay nga maguol. Kay salig tas Ginoo mga kaigsuonan. Ang sakit sa hunahuna, sumala pa sa alagad sa Ginoo. Prevails everywhere. You know, dili. Ba? Sa matag na pulo nga balatian. 9 siyam ni ana have their foundation sa hunahuna. Uy, delikado dahil, no? So, mga sakit, tungod kay naghuna-huna mga masakiton ka. Negative thoughts bring sickness. Upon a thankful heart brings healing. Pagkarindot. Muna di kita malimot ni ining Proverbio 17:22, a merry heart doeth good like a medicine. Sabi ninyo, nakahuna-huna kong mga kaigsuonan, nga kung mag-scientist ko, o gusto ko nga madato, akong imbintuhon ng kapsula, nga inig-inom ni mo ni ana, makakatawa ka. Aron masulubad ni. Nga inig-inom na na, sige lang kagkatawa ang isi, baka ka, ligid-ligid ka sa katawa. Aron mo live longer ka. Pero wa man pa man naatawan mga kaigsuonan, no? Pero we should thank God nga this secret to long life is available sa atong mga kamot. Lipay lang ka, then you will live happily and longer. Ingon ni Ellen White, when the mind is free and happy, it creates a cheerfulness that will react upon the whole system. Oh, takdan. Ayo ka. Wala ang sakit. Mulig-on ang imong immune system. Babay balatian. Pero negatibo ka, pag-ihap na lang mga kaigsuonan, mamatay yung kagdali. Kay ang negatibo nga panghuna-huna, mupadulong nga tos balatian, apan ang pagtuo kalipay, mag-aayo ka nato mga kaigsuonan. Amen?
The condition of the mind has much to do with the health of the body. Tanaw na to ang mga positibo nga mga butang sa kinabuhi. Ingon ni Ellen White, Christ was never elated by applause nor dejected by disappointment. He was still of good courage. Mao na ang optimism mga kigsunan. Faith-based optimism, true optimism nga nagasalig diha sa Ginoo. Doon na study gihimos Amerika niadtong 2003 to 2007 sa pagsusi ngano maning ang ubang mga iglesia nagplatuman wa man muuswag og sumala pa sa pakisusi, gisusi ang attendance, ang membership, ang baptism, ang lakaw, ang involvement sa iglesia, sa sa evangelism, sulod sa 5 ka mga tuig, og niya ang nadiskubrihan. Ngano kuno ang mga iglesia mi decline, mi plateau, 80% sa North American Division nga mga iglesia ni plateau or ni decline, og unsa may contributing factor niya the missing ingredient in church growth o mao kining faith-based optimism. Ngano kuno nga iglesia wala mo uswag, ngano na magloyahon sa participation diya sa buhat sa Ginoo tungod kay nakulangan ta niining gitawag nga faith-based optimism. A positive, healthy attitude based on hope and faith. Mao kini ang number 1 human ingredient in church growth. It is something nga naa kanato. Yes, mga kaigsunan, nagtuo kita ang Ginoo magatabang kanato. Pero kini sa atong magsugod gyud diha sa atong mga hunahuna, makabaton kita og attitude nga positibo, dunay pagtuo nga dili nato tugutan ang mga problema nga mo problema nato. Let problems itself. Don't let problems you. Di ta magpapildi. Least we should expect God's triumphant intervention. Kay kining faith-based optimism, mao kini makapahatag kanato og kalig-on sa atong relasyon sa Ginoo ug magatabang sa lakaw sa evangelism upang saksi mga kaigsuonan. Busa angayan nga ato kining i-build up ang atong pagtuo diha sa Ginoo. Build your own faith first. Kinabuhi kana nga pagtuo, then let us pray nga kitang tanan magpositibo sa kanunay. I'm thankful nga every time mo bisita ko dinhi sa Ilipata, daghang makausaban akong makita mga kaigsuonan. Kini resulta kini sa pagkapositibo sa ato mga kaigsuonan niini nga iglesia. Di ba? Di ta makatuo nga unsa man ang lipata sa una. No? Diri suhito magyud ko dinhi kay sa estudyante pa ko sa Bisayan Academy nga karon Adventist Academy Cebu. Diri mi na-assign mga kaigsuonan. Kanunay ko mubarog din kay high school pa ko sa kanimi elementary. Praktiso na mamigwali. Diri. No, sa among Young Preachers Association. Pero sa gamay ra man kitong lipa karon nga ani. Tungod ni kay ang ato mga pangulo nakabaton niini nga pagtuo mga kaigsuonan. Alang kanatong tanan ang alagad sa Ginoo nag-ingon, we are co-workers with God who can accomplish anything. Bisag unsa kuno ato ang buhaton ug tabangan nato mahimo gina mga kaigsuonan, because the Lord is willing to do great things for us. Great things for us. We shall not gain the victory through numbers. Dili ni padaghanay. Muna ang Harvest 2025, dili na padaghanay mga kaigsuonan og baptism apan involvement. And baptism will follow kung involved ang tanan. We shall not gain the victory through numbers, but through the full surrender of the soul to Jesus. We are to go forward in His strength, trusting in the mighty God of Israel. Niya pa, prayer and faith will do what no power upon earth can accomplish.
We need not to be anxious and troubled. Let us place all things in God's hands, leaving Him to do the work in His own way, according to His own will, through whomsoever He may choose. Those who seem to be weak, God will use if they are humble. Human wisdom, unless daily controlled by the Holy Spirit, will prove foolishness. We must have more faith and trust in God. He will work out with success. Earnest prayer and faith will do for us what our own devising cannot do. Sa pagtapos, it's my prayer nini nga kabuntagon, nga atong fokuson ang atong mga mata ni anang langit nun nga saad sa Ginoo nga mao ang heavenly Canaan. Ingon nalagad sa Ginoo, by beholding we shall be changed and made ready for His coming. Let us be like Caleb. But na nato ang pagtuo, faith-based optimism over fear, mga kaigsuonan. Over negative pressure. Dili ta magbagot-bot atong pasalamatan ng Ginoo sa tanan nga mga panghitabo sa kinabuhi. Lahutay padayon ta sa atong pagtuo diha kaniya, alagad ta niya nga matinud-anon. And above all, let us be optimistic in that blessed hope. Jesus is coming soon. And let us be positive thinkers. Ngayon igbalik sa Ginoo, maluwas tang tanan mga kigisuonan. Never doubt, ayaw gyud pagduha-duha. Nga sa kadugay na sa itong pag-alaga, bingon ta nga, di masiguro ko maluwas. No. Be optimistic. Let us always look to that blessed hope with optimism that when Jesus will appear, dadon ta niyang gingharian sa mga langit, ngayang gisaad ka na to mga kaigsuonan. Atong isalig ang ato ang mga kahingawa sa kinabuhi nga to kaniya. Siya lang, si Jesus, ang magatabang ka na to. Keep your wants, your joys, your sorrows, your cares and your fears before God. His heart of love is touched by our sorrows. Remember, our mission nini nga kalibutan. Gitawag kita sa maayong nga relasyon diha kang Jesus, aron kita mahimong effective agents of hope. Nining panahon nga atong gipuy-an, nga atong presensya diha sa komunidad, magahatag kanila og paglaom nga magaingon sila, dunay paglaom alang kanako. Kay ilang nakita nga kitang katauhan sa Ginoo, we are happy people waiting for the coming of Jesus. Glad vintis. Dili sad vintis. Glad vintis. People happily waiting for His coming. Let us not allow obstacles to despair. No? Let us have mental resilience. And remember, the antidote for mental resilience is faith-based optimism. God bless mga kaigsuonan and happy Sabbath. You might be asking, who are Seventh-day Adventists? Commonly known as Adventists, we are a Christian movement established in 1863. We have 28 fundamental beliefs and more than 20 million members. We also observe the seventh-day Sabbath. Worldwide, we have more than 162,000 congregations. We serve countless communities with our education institutions, with 2 million students.
and 198 hospitals around the world. And it's all because we love Jesus.